Nasa ilalim ng mundo ng mga demonyo. Biglang bumagsak, hayaan mo akong ipakita ang mga tainga ng kuneho na ito. Gumawa ng itlog na piniritong kanin para sa iba. Tandaan na bigyan ng 2 itlog ang maliit na kuneho. Alam ko na. Sa oras na iyon, ang pagkakaiba ay 0.01%. Ngunit pagkatapos ng 1/4 na oras, sinasabi ko lang na, walang-walang naisip, maraming mga bagay ang mangyayari sa atin. Magsimula ng mag-isa. Mabilis na 10 taon. Ang aking kapangyarihan ay umabot na sa ganitong antas. Talagang nakakatakot. Ngunit sa katunayan, kamakailan ko lang natagpuan ang bagong kasiyahan. Iyon ay 100 demonyo. Hindi maganda, bumalik na naman si Liu. Mabilis, sumama ka sa akin. Bakit siya nandyan ulit? Haha, haha, haha. Nakakainis. Hindi siya nag-iisip. Sobrang mahina. Kahit na nag-init ako, hindi ko maabot. Si Lin Yu ay maaaring pumatay o hindi. Ikaw ay bumagsak na sa akin. May mga bagay na talagang pumapatay sa akin. Walang buwan, iniisip mo na. Paano kung makakakuha ng pagkakataon na patayin ka? Ano ang iniisip mo? Ito ay isang babala sa iyo. Kung ikaw ay matapang na harapin ako, ano ang mangyayari? Ito ay isang pagsubok sa iyong kakayahan. Hindi ako papayag na makuha mo. Tigil, tigil, tigil. Ikaw ay tila nasa ilalim ng mundo ng mga demonyo. Ano ang iniisip mo? Mahirap talagang harapin ito. Gamitin ang mga tainga ng kuneho. Ano ang iniisip mo? Kumain ako ng mga prito. Biglang may usok na may amoy. Pumunta ka sa akin at magluto ng itlog. Kailangan ng 2 itlog. Hatiin ang mga bulaklak. Si Lin Yu ay nasa ilalim ng mundo ng mga demonyo. 10,000 demonyo ang nag-aayos. Hayaan mo akong gamitin ang 2 kamay para sa iyo. Ikaw ay talagang nakakatakot. Ito ay isang pagsubok para sa akin. Tungkol sa mga demonyo, ngayon ay namatay na ako. Mula sa 100 demonyo. Hindi ko na kayang gawin. Siguradong hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Umuwi na. Talagang may mga demonyo. Wala akong magagawa. Ilagay ang mga itim na balde. Kasama ang mga demonyo. Opo. Dapat ilipat ang kayamanan ng mga demonyo. May ilang antas ng Diyos. Maghintay. Gumawa ako ng sarili kong paraan. Hindi mali. May kakaibang lasa. Hindi ka ba magdadala ng mga sangkap? Nakakainis na malamig. Talagang nakakatakot. Ang aking mga kamay ay hindi mali. Babalik ako sa susunod. Si Lin Yu ay naghihintay sa akin. Ito ay hindi pareho sa iyo. Siya ay umalis. Kailangan nilang ayusin ang 100 demonyo. Ayusin ang anuman. Kailangan itong isara. Kailangan itong i-verify. Kailangan itong i-report. Bumalik na naman. Maaari bang magtagumpay ang pagsasara? Alin ang susunod na pagsasara na naging matagumpay? Sa susunod na pagsasara, 3 buwan na. Pagkatapos lumabas, hindi pa rin ako nahuli. Naramdaman kong mali ang direksyon na tinatahak ko. Yung nakasabit sa linyuan, hindi naman masyadong nakakaapekto. Ano ang dapat gawin? Hindi ko alam, pero may isang bagay akong tiyak. Yung nakasabit sa linyuan, hindi masyadong nakakaapekto sa akin. Anong naiisip mo? Isipin nyo. Gusto niya talagang makuha ang puso ng kanyang guro. Isang sipa lang, sapat na. Bakit kailangan ng bawat buwan na bumalik? Bakit kailangan ng bawat buwan na magluto? Hindi ba't ito ay parang naghahanap ng paraan para makalapit? Ang iniisip mo ay, wala akong masabi. Ngunit inirerekomenda ko na sa susunod ay bumalik sa orihinal na oras. Huwag masyadong magpaka-ambisyoso. Talagang nagtagumpay sila sa kanyang lola. Sila ay nagpadala sa kanya, hindi ba't ito ay isang pagkamatay na puti? May dahilan kung bakit kailangan ng mga kagamitan. Huwag masyadong magpaka-ambisyoso. Lahat ng galaw ay dapat maging maingat. Kunin ang pagkakataong ito para ayusin ang mga bagay. Ito ay dahil sa kung ano ang hindi nakikita. Nandyan na naman siya. Ano? Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong maging kalmado. Dumating siya sa tamang oras, walang pagkakataon na magkamali. Ang mga kapatid ay sumusunod sa mga plano. Sila ay naglalaro ng 2 beses at nagiging maliwanag. Lin Yuan. Ngayon, ano ang naiisip mo?
Ito ay mula sa templo ng mga Diyos. Sinasabing may magandang epekto. Ngayon, huwag maglaro. Dumating kami para gumawa ng isang aktibidad. Ang aktibidad ay laban sa mundo ng mga demonyo. Siyempre, ito ay para sa mga kalahok. Hayaan ang mga kalahok na magsuot ng mga magandang damit. Maglakad sa paligid ng taiwan. Mula sa mga pagsusuri. Unang pangalan, maaari kong makuha ang aking sariling mataas na kalidad na espada. Hindi ko alam kung ano ang nilalaro niya. Ngunit mukhang hindi kami nahuli ngayon. Linyuan, ito ay kakaiba. Ganoon, hindi na kami pupunta sa mga sirang bagay. Naging aktibo siya. Ikaw ba ay hindi nag-aalala? Talagang nag-aalala ako kaya't naghanap ako ng mga pagkakataon. Naghahanap ka ng pagkakataon sa mundo ng mga demonyo. Dahil sa inyo, nagkaroon ng espesyal na pagkakataon. Lalo na ikaw, walang buwan. Hindi ang iyong mukha ay hindi angkop. Ikaw ay hindi masyadong nag-aalala. Ito ay isang templo ng mga demonyo. Paano ito posible na lumakad sa paligid? Una, huwag magmadali. Linyuan, ikaw ba ay nagbabago? Maling tawag ito. Huwag masyadong magpaka-ambisyoso. Gusto kong sumali sa mga kapatid. Ano ang dapat gawin? Huwag masyadong magpaka-ambisyoso. Ito ay talagang mataas na kalidad. Sumasali rin ako. Paano kung hindi ko masuot ang magandang damit? Nagulat din ako. Muli, sumali. Kaya't nagtagumpay ako. Dapat akong magpakamaingat. Kayo, ito ay dapat na mamatay. Huwag masyadong magpaka-ambisyoso. Ito ay isang magandang pagkakataon. Maaari tayong makipag-ugnayan sa mga tamang tao. Linyuan, mukhang naglalaro ka. Sama-sama tayong maglaro. Mas malakas siya kaysa sa mga demonyo. Ito rin ay sumasali. Mukhang nahuli ka. Bakit hindi ito nangyayari? Dapat akong sumali. Pagkatapos ay dadalhin ang kanyang mataas na kalidad na espada. Muli tayong magkikita. Bago ang niebe. Ang maliit na pusa na ito ay sobrang cute. Sino ang malaking tao? Lahat ng kailangan ay handa na. Hindi ba't napakabuti? Kaya't simulan na natin. Napakamatanda na. Ito ba ay akma? Ano ang hindi akma? Ngayon ay araw ng palitan ng kultura. Sila ay nagsasalita pa rin ng tungkol kay Linyuan. Maging masaya na lang. Wala akong pakialam. Hindi mali ang magandang babae na ito. Ikaw ang pinakamagandang babae. Hindi ka natatakot na hanapin ako. Siyempre, hindi ko mahanap. Ngunit hindi rin ito maganda. Maliit ang puso ko, pupunta ako sa iyo. Sinasabi mo na hindi mo siya inilalagay sa iyong mga mata. Mabuti ang iyong pagbibihis. Paano mukhang bago ang suot ko? Tulad ng isang pusa. Anong suot mo na parang pusa? Tanggapin mo na, kailangan mong maging unang kalahok. Sampung porsyento. Huwag maliitin ang susunod na kalahok. Hahaha. Kailangan ng lakas. Hindi ko maibigay sa iyo ang 8.8 puntos. Hahaha, dahil mayroon kang kaunti. Hahaha. Ang susunod na kalahok ay hindi pa rin natutulog. Sa wakas, nandito na ako. Hawak ang araw ng buwan. Walang ako sa mundo. Mabilis na umalis sa lugar. Kailangan mong bumaba. Sa wakas, ang huling kalahok ay walang buwan. Mag-ingat ka. Ilang porsyento isa 0%? Talagang sikat. Ikaw ay hindi masyadong nasa likod ng iyong mga puntos. Ang aking reputasyon ay hindi nakasalalay sa iyo. Kailangan bang bumaba ang espada? Kailangan ng hahaha. Maghintay, mayroon pang isang bilog. Anong bilog? Ang bilog ng pelikula. Lahat ng kalahok ay dumating at nagtipon. Sino ang gustong makipag-ugnayan sa iyo? Ang mga hindi nakikipag-ugnayan ay umalis. Ikaw. Tingnan mo rito 321. Linyuan, ikaw ay mamamatay. No ang iyong premyo. Ikaw talaga ang nagbigay sa akin. Kailangan talagang umalis.
Ang mga ito ay iiwan ang susunod na gamitin upang talunin ka. Sa susunod, hindi ko maiiwasan ang iyong mga tainga. Tandaan na gamitin ang espada. Sa ilalim ng buwan. Babalik ka ba? Siyempre, paano makakapagpatuloy ang grupo? Mag-ingat ka, wala kang bagay. Nasa ilalim ng puting tigre. Ano ang sinasabi mo sa ilalim ng buwan? Nasa ilalim ng mga mata. Maaaring siya ay talagang nakakita. Mukhang maganda ang iyong suot. Sinasabi ng mga tao, ang aking reputasyon ay hindi nakasalalay sa kanyang mga mata. Ano ang nangyari dito? Maaaring ito ay isang pagkilos. Anong tanong? Ang mga matatanda ay umalis. Kami ay nasa kalahating buwan. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nag-iisa. Muli, kailangan ng lakas. Sila ay nahulog. Ikaw ay nag-iisip na mamamatay ako. Ang pangalan ng Lin ay talagang hindi dapat sabihin. Sa susunod, wala akong makitang kahit anong presensya ng espiritu. Isang hininga ng espada ang dumaan. Diretso akong nandyan sa tuktok ng tulay. Kasama ang aking matandang asawa, napakaganda ng kanyang mga mata. Habang naglalakad sa kabayo, nahulog ako sa aking balabal. Talaga, ang mga demonyo ay nag-aral ng mga bagong kasanayan ngayong taon. Sa araw na ito, wala akong magawa. Huwag tayong magtipon para sa isang masamang sitwasyon. Lahat ay nagsasalita ng 8 bagay. Mahal na mahal, ito ay isang paglalakbay sa apoy. Ha ha ha. Ang aking mahal na mahal ay talagang maganda. Sa loob ng kalahating buwan, ang aking mahal ay namatay sa isang masamang sitwasyon. Ang langit ay walang puso. Sa wakas, pinayagan ng aking mahal na sirain ang kanyang kalaban. Ngayon ay tila ang kanyang pagpanaw. Magsimula na tayo sa mga demonyo. Dapat malaman niya kung ano ang tawag sa demonyo. Sa ilalim ng mga ito, ang isisi na nabuhay muli ay talagang maganda. Huwag tayong maging masyadong masaya. Si Lin Yuan ay namatay. 100 demonyo ang nagbago. Para sa isang espada, ang aking mahal ay nag-arte ng buong 100 araw. Si Lin Yuan ay nag-aasam ng labanan. Huwag tayong magpakabobo. Ano ang maaari mong gawin? Maliwanag na wala akong kapangyarihan. Ano ang mga kasanayan? Bakit wala tayong makitang mga kasanayan? Ang mga salita ay parang hangin. Hangin. Nagising. Siyempre, nagising. Kaya't nagtrabaho ako ng mabuti. Ngayon ay hindi ako kumain. Bigyan mo ako ng tsaa. Ang aking mahal ay tila namamatay. Huwag kang magbigay ng mga tao. Ano? Sinasabi ko sa iyo na ito ay isang pampublikong usapan. Ang iyong atake ay nagdulot ng pinsala sa akin. Gumawa ng isang bagay. Kailangan mong magsuot ng ganitong damit. Walang dahilan para sa iyo. Huwag kang maging masyadong mabilis. Si Lin Yuan, kahit na namatay ako, hindi ko maiiwan ang ganitong bagay. Hindi ka makakapagsuot. Tama lang na ako ay nagising. Kayo ang mga demonyo. Kailangan mong hindi magsuot. Kaya't isusuot ko ang damit na ito. At pagkatapos ay isusuot ko ito sa pinakamalaking pintuan ng demonyo. Hayaan siyang ipakita ang kanyang talento. Ang mga demonyo ay naglalakbay. Ito ay isang paraan ng demonyo. Si Lin Yuan, ikaw ba ay tao? Diyos ko. Kailangan mong uminom ng tsaa. Uminom ng tsaa at makinig sa mga demonyo. Ang mga babae sa tsaa ay may espesyal na tawag. Bumalik. Pakiusap. Pakiusap, gumamit ng tsaa. Huwag kalimutan ang mga salitang ito. Ngayon ay masaya ang grupo. Ang damit na ito ay may kasaysayan. Si Lin Yuan. Si Lin Yuan, ikaw ay isang hayop. Ang aking mahal ay hindi nagbigay ng ganitong bagay. Huwag kang maging tao. Walang pahintulot. Sino ang hindi makakalaban?
Mga kapatid, naramdaman kong hindi na nila maulit ito. Sinasabi ng mga tao na dapat tayong magpabagsak. Ang mga demonyo ay nagretiro. Ang kanilang mga bagong kasanayan ay hindi lumabas. At ang balat ko ay kailangang alagaan muli sa bawat pagkakataon. Sobrang sakit na. Wala akong magagawa. Siyempre, namatay ako. Ikaw ang nahuli. Bawat pagkakataon, ikaw ay nagiging patay. Ang pagiging patay ay isang sining din. Kayo ay nag-aaway. Nasa likod ako para sa seguridad. Ito ay tinatawag na labanan. Sa katunayan, may plano ako. Ano ang sinasabi mo? May mga pagkakataon ba kayo? Linyuan sa bawat pagkakataon. Ang layunin ay hindi sila mga demonyo. Ang kanyang layunin ay mataas. Tama. At siya ay hindi talagang nagdudulot ng pinsala. Isipin nyo, gamitin ang kanilang kapangyarihan. Kailangan nilang patayin ang isang tao. Ano ang ginawa niya? Nagluto siya ng tsaa. Saan ito nagmula? Ito ay isang halimbawa ng simbolo. Alam ko na si Zhu. Ikaw ay nagsasalita ng linyuan na iyon. Huwag lang tumingin. At maaaring makita ito ng maaga. Isipin nyo, ito ang kanyang unang pagkakataon. Maliwanag na maaari niyang gawing patag ang 100 demonyo. Siya ay nagbigay ng isang pagkain. Sa ikalawang pagkakataon, maliwanag na maaari niyang gawing pinsala. Hindi niya kailangan. Lahat ng oras ay nagiging masama. Sa pagkakataong ito ay higit pa. Direktang hayaan siyang magsuot ng mga damit. Ano ang tawag dito? Ano ang tawag sa damdaming ito? Kaya ang iyong iniisip ay, siyempre, siya ay nagustuhan. Bakit hindi tayo mag-aalala? Hayaan siyang pumunta. Ikaw ay nag-aalala na hayaan siyang magpanggap. Alam na hindi. Kailangan tayong magtipon. Ikaw ay nakikinig sa akin. Kung ang kanyang layunin ay mahuli, ang layunin na iyon ay naging kanyang mga demonyo. Sa oras na iyon ay mahuhuli ang 100 demonyo. Siya ay mahuhuli. Siya ay magiging tahimik. Ang mga espiritu ng demonyo ay pupunta. At siya ay magiging napakamahusay. Ito ay hindi ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay siya ay may pera. Ito ay tiyak na. Naghahanap kami ng isang pagkakataon. Siya ay nagiging demonyo. Sila talaga ay walang pera. Ang 100 demonyo ay nag-aaksaya. Ang unang pagkakataon ay nagbigay ng 100 ginto. Ang ikalawang pagkakataon ay nagbigay ng 600 ginto. Ang ikatlong pagkakataon ay ang ikaapat. Paano, ito ay masyadong marami. Hayaan siyang magpanggap. Sila ay nagiging mga demonyo. Ngunit ayon sa kasalukuyang bilis ng pagkasira, ang madilim na balon ay magiging mas mabigat. Sa oras na iyon, huwag sabihin na, ang pangunahing proteksyon ay hindi makakabawi. At ang pinakamalapit na demonyo ay, nagsimula na ang mga hindi magandang kwento. Anong kwento? May nagsabi, sila ay naging mga demonyo. May nagsabi na, ikaw ay naging isang demonyo. Naging kanya siya. May nagsabi pa, ang mga demonyo ngayon ay mga kasama ng mga demonyo. Bawat buwan ay nagiging gastos sa proteksyon. Ilan na beses na naging siya ang kanyang sarili. Anong oras siya nagtipid ng kanyang mga gastos? Nasa taas siya ng galit. Alam naman nilang lahat na ito ay mga biro. Ngunit ang tanong ay tungkol sa mga pagbabago sa mundo ng mga demonyo. Kamakailan ay mayroon ng 3 pangunahing mga kasunduan sa kanila. Sikretong nagbigay ng babala. May 2 pang mga seremonya. Naging masalimuot ang mga demonyo. Sinasabi na kailangan nating bumalik sa mga ninuno. Ang mga bagay na walang laman ay dapat na maayos. Kailangan din nating magtayo ng mga demonyo. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Mga kapatid, ito ang kanilang ika-4 na pagkakataon na nag-isa. Tama ang sinasabi, ito ang ika-4 na 0.5. Sa itaas, ako ay bumalik sa isang bahagi. Ang aso ni Linyuan ay nagdala ng hangin. Muli akong nagpasya na muling ayusin ang koponan. Ang matandang babae ay may mga buto ng yelo. Ngayon, ang mga pagsasanay sa mga pag-ugali ay hindi gaano. Hindi ko na dapat ipasa ang mga batas. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong bumalik sa mga ninuno. Gusto mong maging ganoon. Ang kanilang mga espiritu, lahat ay nakatuon sa giyay ng mga demonyo. Ano ang tawag dito? Ano ang tawag sa masamang mundo? Kailangan ng pagmamahal sa 900 at 76. Nasa itaas. Sa mga araw na ito, ang mga gabi ay nagiging mas mahirap. Ang mga tao ay nagiging mas mahirap. Diretso, hindi ko masabi ang mga bagay. Ngunit ang mga ito ay hindi maipapasa. Ako ay isang demonyo. Huwag kang lumakad sa maling daan. Kayo ay 4 na tao. Wala nang namamatay. Kailangan mong ibigay ang mga ito. Hindi alintana kung ito ay isang lumang kasaysayan.
Kailangan lang napatayin ang malaking linyuan. Sino ang natatakot na mahuli? Mabilis na isipin. Diretso ang sinasabi. Si Linyuan ay nasa isang malaking pagkakataon. Huwag sabihin na ito ay lason. Kayo ay nagiging isang malaking bundok. Ibigay mo sa kanya. Siya rin ay umiinom ng mga ugat. Ngayon ay ibinaba ang mga buto. Ang demonyo ay may isang. Maaari akong magbigay ng mga numero. Kung ito ay mangyari, hindi lamang ito ay maaaring maging. Maaari rin itong maging isang malaking demonyo. Maging isang malaking demonyo. Lahat ay bumagsak sa iyong mga kamay. May mga tao na mabilis na bumaba. Nasa itaas ang mga araw na ito. Sa wakas ay nag-isip ng isang buong estratehiya. Sinasabi na ito ay tama. Huwag tayong magpabaya. Paano ang tungkol sa mga tamang paraan? Nasa itaas, mayroon ka bang natuklasan? Si Linyuan ay bumalik. Minsan ay magiging masama ang mga demonyo. Maaari tayong magpahinga, ngunit hindi siya magiging masama. Isipin mo, si Linyuan ay nagiging isang malaking demonyo. Kailangan mong patayin siya. Ano ang ginawa niya? Hayaan mong magluto ka. Alin sa mga ito ang talagang makakasama sa iyo? Ang iyong mga iniisip ay, nasa itaas, may mga pangarap. Si Linyuan ay may mga iniisip. Sinasabi ng mga tao, ang kanyang mga pagbabago ay hindi na. Paano ito magiging? Ito ay isang demonyo. Nasa itaas, ikaw ay nagiging. Maaari kang maging isang magandang tao. Si Linyuan ay mas malakas na muli. Siya rin ay isang lalaki. Bilang lalaki, may 7 pagnanasa siya. Ngunit, at ikaw ay nag-iisip. Kung talagang may interes siya sa iyo, iyon ang pinakamalaking code ng mga lalaki. Kailangan mo lang ng kaunting pagkilos. Ihampas mo siya sa ilalim. Sa oras na iyon, siya na ang guro ng mga demonyo. Ang mga espiritu ng bato ng Juxiao's word set. Hindi ba't iyon ay isang bagay na iyong sinabi? Ngunit ito ay walang kinalaman sa iyo. Wala nang koneksyon at ikaw ay nakikinig ng mabuti. Sa Shiwan Daishan, mayroong isang anino ng kasiyahan. Ang kanilang mga lihim na kasanayan ay walang katulad. Kailangan mo lang matutunan. Ihampas mo ang daliri ni Linyuan. Tungkol sa iyo, ikaw ay maaaring maging unang tao sa demonyo. Si Linyuan ay isa ring lalaki. Nag-iisa siya sa loob ng 100 taon. Nakikita mo ang iyong ganitong karakter. Huwag magpigil. Ito rin ay talagang makatwiran. Sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo ang tsaa. Tandaan na may dalang tainga ng kuneho. Kahit na, sinasabi ninyo na totoo. Paano naman iyon? Mahigpit na kailangan pa rin na makipagtagpo sa isang walang katulad na demonyo. Paano ito tatawaging pagtanggap? Ito ay tinatawag na pinakamainit na araw. Sa itaas, siya ay may ganitong kahinaan. Hindi kami dapat magplano. Pumunta ka sa pinakamataas na lihim ng kasiyahan. Malalim na pag-atake. Ang kagandahan ay ihahampas sa ilalim. Ikaw ay nagbigay ng ganitong pagtanggap. Hindi ito tinatawag na para sa mga demonyo. At ang mga taktikal na pag-atake. Iniisip mo na si Linyuan ay mas malakas at hindi pa nakipag-usap tungkol sa pag-ibig. Kailangan mo lamang matutunan ang mga kasanayan ng kasiyahan. Tiyak na siya ay tatanggapin. Hayaan siyang malunod sa init. Hindi siya makapagbigay sa amin ng mga mapagkukunan. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging responsable sa bata. Sa likod ay may mga espada. Sino pa ang may lakas na hindi makinig sa iyo? Tungkol sa iyo, paano hindi mo naisip? Huwag siyang talunin. Ako ay magiging isang tao na kailangang ipagtanggol siya. Kailangan ko lang hawakan ang pangunahing kapangyarihan. Hindi ko maipapasa sa kanya ang mga mahuhusay na espiritu. Kailangan ko pa siyang bigyan ng tubig. Haha, kakaiba. Sobrang kakaiba, isang magandang pangarap. Gamitin ang kanyang dugo upang talunin siya. Ang puting tigre ay nagbigay sa iyo ng pangunahing kapangyarihan. Tungkol sa pangunahing kapangyarihan, tinanggal ang mga espiritu ng Juxiao. Ang pangunahing kapangyarihan ay nagbigay sa iyo ng mga demonyo. Ang Kinglong ay kasalukuyang nasa tuktok ng Shiwan Daishan. Ibigay ang anong anino ng kasiyahan. Ibalik ang pangunahing kapangyarihan. Ibalik ang pangunahing kapangyarihan. Direktang kailangan ng lihim na kasanayan. Ang pangunahing kapangyarihan ay kailangan ng isang tao. Kailangan mo siyang turuan ng isang lihim. Sa gabi, buksan ang mga aralin. Kailangan mong gawing 5 taon ang lihim na kasanayan. 3 taon na ang nakalipas. Hey, ano ang tawag dito? Huwag magalit. Sa harap ay ganito. Haha. Huwag tawagin kami ng mga demonyo.
Huwag matakot, huwag matakot. Huwag matakot, kami ay mga demonyo. Kami ay nag-iisip ng mga kasanayan. Pumunta ka at turuan siya ng demonyo. Demonyo. Tungkol. Siya ay nag-aaral. Kumukuha ng tamang daan sa unang talim. Kayo ba ang mga guro ng demonyo sa ganitong ligaya? Tuloy lang, mas masaya pa tayong mag-aral. Ako ang nagtataguyod ng kasiyahan. Mabuti rin na ang mga demonyo ay mga nilalang na bumabalik. Paano ako nahuli sa ganitong sitwasyon? Sinasabi. Tinatangkang ipasa ang mga kasanayan ng dalawa. Ito ang unang hakbang sa laro ng dragon. Mga mata na tila mga Diyos. Ano ang sining na ito? Kailangan ng tamang hangin upang makuha ang mga mata. Isang uri ng ilusyon ba? Ito ay isang simpleng pag-alis. Ang daan ng mga demonyo ay napakasimple. Bawat galaw ay dapat mailalim. Gamitin ang mga daliri upang ipasa ang mga daliri. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapangyarihan ng kalaban. Magbigay ng apoy sa puso. Ito ay nag-udyok sa katawan ng kalaban na lumakad. Sabihin mo na ang isang hakbang na ito ay tungkol sa anong daan. Ito ay talagang hindi kailangan ng daan. Ito ay kumukuha. Kumukuha ng kasiyahan na puno ng kasiyahan. Karaniwang kumukuha ng mga proteksyon. Ibinigay mo sa akin ang tunay na kapalit. Ito ay tungkol sa laro ng dragon. Kung ito ay tumutugma sa mga demonyo, maaari bang mangyari ito sa isang piraso ng amoy? Pumatay sa kanya sa lahat ng dako. Naramdaman kong hindi ko makikita ang araw bukas. Hindi ito tama. Dapat ay may kasamang mga mata. Hindi ito puting mata. Bakit ganito kahirap? Hindi ito masyadong mahigpit. Kailangan ng isang tunay na tao. Kailangan ng isang tunay na tao. Berde ng dragon. Ano ang mga sigaw? Ang iyong mga mata ay naglalakad sa buhangin. Isara ang bibig. Ang mga ito ay nag-aaral ng mga mata. Ikaw ay tumutugma sa isang piraso. Mga mata. Ito ay tungkol sa pagpatay sa iyo. Ang mga ito ay nag-aaral gamit ang mga daliri. Bakit hindi ka tumutugma? Ikaw ay isang guro. Hindi ito tama. Muling bumalik. Mabuti ka pa. Gusto kong magtrabaho. Kailangan kong magtrabaho. May isang mungkahi. Ano? Ang mga kasanayang iyong pinag-aralan ay nakatuon sa mga puno. Ngunit ang mga puno ay naglalakad sa mga pader. Ang kanyang katawan ay malakas at may mga pattern. Kasama namin ang mga karaniwang demonyo. Ikaw ay nag-aaral sa ilalim ng katawan. Maaaring magdulot ng maling pag-aaral. May mga prinsipyo. Maaari mong isipin ang tungkol sa mga peking tao. Ang peking tao ay si Lin. Sa kabuuan, lumihis ng isang hakbang. Ang mga ito ay naglalakad sa mga pader. Ito ay isang sandali sa laro ng dragon. Ipinapakita ang isang hakbang. Dapat ay magbigay ng mga kamay. Ang kapangyarihan ay dapat na makuha. Ito ay isang susi sa pagkatalo. Sinasabi mo na ang tawag na ito ay tungkol sa mga demonyo. Ito ay ginagamit sa mga tao. May mga pagkakaiba. May mga pagkakaiba. Ang mga pagkakaiba ay malaki. Dapat ay may mga paliwanag. Kaya tayo ay direktang papasok sa tunay na labanan. Ito ay isang tunay na labanan. Ito ay isang espesyal na kapalit. Pumasok sa isang modelo. Nasa iyo ang pagkakataon na sanayin siya. Ang mga mata mo ay parang nakakaakit. Ling Yuan. Paalala, ito ay isang pang-akit. At ito ay apoy. Naku, nag-enjoy na ako. Paalala. Ang paalala ay hindi maganda. Naniwala ka na Lin Yuan ay nandyan. Si Ji Wuyu ay nakikinig sa mga balita ng mahika sa paligid ng gobyerno. Ang mga gastos sa pag-aalaga ng Wanmo Palace ay hindi kayang ipagkatiwala. Ang paalala ay may katulad na damdamin. 3 araw mula ngayon, ang Juxiao's Word Set ay magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang. Sa oras na iyon, may mga dakilang guro na darating upang makipagkalakalan. Ang paalala ay espesyal para sa iyo, nag-iwan ito ng isang puwang. Maaari mong dalhin ang ilang mga espesyal na produkto ng mahika upang ibenta. Mabilis ang mga pagkakataon. Ito ay tungkol sa... Ang Ji Wuyu ay nag-aayos ng lahat ng mga pangunahing tirahan.
Isaalang-alang ang kalagayan ng ekonomiya ng Mahika. Ang paalala ay nagbigay sa iyo ng isang puwang sa ekonomiya. Sa katunayan, ito ay isang puwang sa pagitan ng mga pader. Bahagyang kinuha ang isang pagkakataon. Ikaw ay mananatili. Tandaan na maraming mga pagkakataon na dumating. Huwag mag-alala, walang gastos. Ito ay nasa isang nakakatawang paalala. Paalala, isipin ang tungkol sa anggulo. Ito ay isang magandang pagkakataon. Anong magandang pagkakataon? Isipin mo, Lin Yuan, hayaan kang pumunta sa Juxiao's Word Sect at hayaan kang manatili sa kanyang puwang. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maaari mong maliwanagan ang iyong sarili. At ang isang tao ay mabuti sa loob ng ilang araw. Ito ay mas mahusay kaysa sa kanila sa Mahika. Makikita mo siya muli. Mataas ang rate ng tagumpay. At 3 araw ka na hindi nag-aaral ng mga kasanayan. Mabuti na lang. Ang Mahika ay lumipat sa Juxiao's Word Sect. Sa kanyang sariling teritoryo. Siya ay tiyak na magiging mas malaya. Kailangan mo lamang hanapin ang tamang pagkakataon. Sapat na ang mga silid para sa kanya. Si Sumair ay nag-aalaga sa mga bag. Kasama ang paalala. Pumunta rin ako. Siyempre, ikaw ang aking tanging guro. Isang pagkakataon sa Juxiao's Word Sect. Maaari mong ituro sa anumang oras. Hindi ako nakatali sa iyo. Nakatali ako. Isang pangako na dapat talunin ang mga bundok ng yelo. Alam na ito. Lin Yuan, ang halo-halong itlog ay talagang hindi masaya. Ito ay isang dahilan. Ang paalala ay dumating. Kapag ang mga tao ay naglalakad. Paalala, mag-ingat. Isipin mo ang iyong plano. Paano mo ibebenta ang mga bakal na ito? Isang piraso ng bato. Ano ang dahilan ng babae na iyon? May dala siyang kakaibang damdamin. Paalala, nakasunod na ang iyong mga utos. Mag-ayos ng 1-0 mga kapatid. Ang daloy ay patungo sa Mahika. Ang unang pagkakataon ay nakuha na. Hindi bababa sa ang kalidad ng mga bakal na ito. Ang mga kapatid ay nakakita ng 5,011 na piraso. Patuloy na bumili. Kinuha ang lahat ng mga piraso. Ang mga paalala ay naayos na. Ang silid ng Mahika ay nasa iyong puwang. Sa gitna ay may isang pader. Ayon sa iyong mga utos, ang pader ay may maliit na puwang. Maaari mong obserbahan ang puwang. Hindi mali. Tandaan ang posisyon ng puwang. Huwag hayaang may ibang tao na makakita. Ipinapakita ang puso. Gumamit ng isang buong piraso ng mahika ng bato upang maapektuhan ang imahe. Maliban kung ang mga Diyos na nakaligtas ay masusing nag-imbestiga. Kung hindi, tiyak na hindi ito mangyayari. Walang buwan, Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-aaralan sa sining ng pagkakaibigan. Sa madaling araw, may isang tao na nahuli ko. Ang bawat galaw mo ay nasa aking mga kamay. Sobrang inaasahan ko na magugustuhan mo ang aking mga galaw. Ang larong ito ay nagiging mas makabuluhan. Nakakabighani ang tao. Sadyang nakakabighani ang tao. Ipinapakita ang puso. Ang bagay na ito ay patuloy na umiiral. Kahit na mas malakas pa sa 10,000 demonyo. Isara ang iyong bibig, huwag subukan ang anuman ngayong gabi. Makikita mo siya na nakatira sa likod ng dingding. Sa gitna ay may isang pader. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Ang plano sa ilalim ay ganito ang antas ng gabi. Palitan mo ang damit na ito. Ang natitirang ay ibigay sa langit. Para sa demonyo, para sa ulat, ito ay ipinapakita. May kahulugan. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong ipakita. Ipinapakita mo na huwag mag-alala. Ang ganitong uri ng bata ay dapat na nasa likod. Ito ay nagmumula sa sarili. Kunin mo ang kamay. Ikaw ay bumalik. Iyan ay nasa itaas. Huwag magmadali. Ang magandang laro ay nasa likod. Ipinapakita mo na ikaw ay isang diyosa. Isara, nakahanda ka na ba? Kaya. Ang malaking tao ng demonyo. May mga bagay ba, ito ay talagang ipinapakita. Ang pader ng silid ay naging masyadong mahina. Hindi makatulog, kaya kailangan mong matulog dito. Matulog ako dito. Ang malaking tao ng demonyo. Ikaw ay nagiging ganito. Sa kalagitnaan ng gabi, kailangan kong matulog dito. Ikaw ba ay may anuman laban sa akin? Walang-wala. Ito ay ipinapakita. Ito ay anuman. Pumunta na tayo. Bakit hindi mo gustong pumunta? Ang unang hakbang ay matagumpay.
Ipinapakita na pumasok na sa mga target na silid. Nakatanggap ng pangangalaga. Sa oras na ito, kung bukas ng umaga ay wala kang lalabas, sabihin na ang plano ay matagumpay. Tandaan ang unang oras na ipaalam sa amin. Magandang maghanda ng mabuti para sa magandang pagsalubong. Umupo ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ipinapakita ito. Naging mahina. Walang buwan, alam mo na hindi ko kinakain ang set na ito. Ang sinabi ni Sumire ay tungkol. Ang hangin ng pusa. Talagang mas angkop ang estilo ng pusa kaysa kay Sumire. Ang ganitong uri ng Sumire ay talagang nagiging mahigpit. Ngunit dapat na maging mas malakas ang estilo. Ipinapakita ang mga pusa na naglalakad. Ang pinsala ay talagang nasa antas ng pangunahing. Lin Yuan, ano ang iniisip mo? Anong iniisip mo? Maliwanag na maaari mong patayin ang mga ito. Ikaw ay nag-aalis ng aking 10 demonyo. Ipinapakita mo ang aking katawan. Sinasabi mo sa akin na magluto ng pagkain at magsuot ng ganitong damit. Ano ang talagang nangyayari? Kung ikaw ay isang tunay na demonyo, kailangan mong alisin ang demonyo. Kaya mo na. Kung iniisip mo na ako ay isang demonyo, nagawa mo na. Alam na ng lahat buong araw. Sumpa, si Jiwuyu ay laging may mga biro sa harap mo. Si Jiwuyu, sa tingin mo ba ako ay nagmamadali sa iyo? Hindi ba ito mahirap? Pinapasuot mo ako ng mga tainga ng kuneho. Hayaan mong tawagin kita pangunahing tauhan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking mga damit. Ang mga ito ay hindi para sa pagmamakaawa. Ano ang naiisip mo? Bakit ako nagmamadali sa iyo, hindi ako nagmamadali sa iba? Ang mga batas ng Jiwuyu ay hindi mali. Bakit hindi mo siya pinapasuot ng mga tainga ng kuneho? Hindi mo talaga naiintindihan, di ba? Ikaw, ano ang naiisip mo? Ang iniisip mo ay ang suot kong damit na talagang maganda. Mas maganda ang suot mo ngayong gabi kaysa sa nakaraang pagkakataon. Ikaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mga ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hindi na ako makapaghintay na magsuot ng ganito mamaya. Huwag kang gumawa ng kung ano ang tila hindi maganda. Ano ang gusto mong gawin? Huwag matakot sa mga bagay na hindi ka komportable. Mayroon pang mga damit na masyadong masikip. Hindi ba ito mahirap? Ngayon ay natutulog ako rito. Ang kama ay para sa iyo. Bakit ako bumalik sa iyo sa opisina? Tungkol sa pagpapatuloy ng meeting bukas. Ikaw ay nakaupo sa mga bagay. Nagawa ko ng bilhin ang lahat. Bukas ay magdadala ako ng bagong damit. Maaari mong itaas ang presyo ng kaunti. Ang Juxiao's word sect ay hindi malayo. Lin Yuan, ikaw ay isang halo-halong itlog. Si Sumire ay talagang mahigpit sa mga damit. Si Jiwuyu ay nagsusuot ng ganito. Ang pinsala ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. May ilang sandali na wala akong natapos. Ngunit hindi pa ito oras. Ngayon ay hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Ito ay isang puting tigre na grupo ng mga aso. Naghihintay siya sa akin. Sa ganitong sitwasyon, kahit na talagang ginawa ko ito. Pagkatapos ay tiyak na siya ay magagalit. Pagkatapos ay tumakbo ako pabalik sa mundo ng mga demonyo. Ipinagkaloob ko ang aking sarili sa kama. Wala na akong naiisip. Hayaan siyang mag-isip ng malinaw. Dahan-dahan siyang bumalik sa tamang landas. Nasa harap ka ba? Kahapon, ano ang nangyari? Bakit ako nakasuot ng mga damit na pangdigmaan? Lin Yuan, ikaw ba? Lumakad. Ang unang espada ng santo. Mahal na kaibigan, umaga na. Bumangon na ako. Hindi na ako babangon. Isusuot ko ang damit na ito kahapon. May mga bagay na nangyari. Isusulat ko ang mga ito. Nakarating ako sa mundo ng mga demonyo. Huwag tawagin. Ang lahat ng bundok ay nakita. Ikaw, ano ang ginawa mo kahapon? Wala akong ginawa. Ikaw ang natutulog. Ang mga damit ay masyadong masikip. May problema sa disenyo. Susunod na ayusin ito. Ano ang nangyari kahapon? Ikaw ay nakakuha. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya. Ipinasa niya ang kama sa akin. Umuwi na ako. Ngayon ay ibinibigay ko ang pagkain. Minsan, may mga hayop na nagdadala ng mga mensahe. Dumaan sa ganitong paraan ng pag-upo. Ano ang ginawa niya? Ito ay hindi normal. Maliban kung alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ang hindi niya gusto? Naghihintay siya. Anong hinihintay? Ikaw ay may matamis na damdamin.
Nakasuot ng hindi komportable. Mahihirap ba ang mga ito? Mula sa maliit hanggang sa malaki sa mundo ng mga demonyo. Mula sa walang pangalan na maliit na demonyo hanggang sa demonyo. Umaasa sa isang bagay na masaya. Lahat ng tao ay tumingin sa aking mga mata. Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat ipagmalaki? Ano ang dapat ipagdasal? Walang tao na katulad ni Lin Yuan. Gawin akong isang karaniwang pangangailangan na dapat ayusin ng mga tao. Paano ka na? Huwag makipag-usap sa akin. Kailangan ng kaunting katahimikan. Para sa isang babae, nagsimula para sa isang lalaking nagkasakit. Siya ay nahulog na. Ang mga tao ay tiyak na si Lin Yuan ang pinakamasama. Sino ang makakabili ng 5,000 na espiritu na bato? Ang mga laro sa mundo ng mga demonyo ay nagkakahalaga ng 2,000. Dahil si Lin Yuan ay nagpapayaman. Sila ay masayang-masaya. Ang mga bagay na masaya sa silangan ay maaaring maging masaya. May mga tao na nag-aagaw. May mga bagay na nangyari sa nakaraan. Ito ang mga bagay na ginawa ng mga espiritu sa likod ng bundok. Gumawa ako ng isang bagay para sa iyo. Wala akong masamang intensyon. Nalaman ko lang na may isang tao dito. Talagang hindi madali. Maraming salamat. Paano ka na? Hindi ko rin alam. Kaya nga, bigla akong nakaramdam ng mga araw sa mundo ng mga demonyo. Parang lahat ay nasa puting buhay. Haha. Malinaw na. Ano ang iniisip mo? Pinapabili mo ako ng mga bagay. Pinaabot mo sa akin ang mga puso. Ipadala mo ako. Ano ang iniisip mo? Ano ang sinasabi mo? Bawat buwan, ang mundo ng mga demonyo ay kumukuha sa akin ng 100 demonyo. Kailangan kong magluto ng kanin. Magsuot ng ganitong uri ng damit. Ngayon ay laban ako sa ganitong mabuti. Ano ang iniisip mo? Sinasabi mo ba sa akin na mabuti? Talagang hindi ko maintindihan. Ang mga bagay na gusto ko ay hindi nagbabago mula sa simula. Ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa 100 demonyo. Nakatayo ka sa harap ng puting buto. Tinuturo ang aking ilong, ako ay naglalakad na parang aso. Noong panahong iyon, iniisip ko. Ang maliit na pusa ay talagang may kahulugan. Pagkatapos, bawat buwan ay pupunta. Hindi ito para sa iyo. Dahil gusto kong makita ka. Nabuhay ako ng higit sa 100 taon. Ano ang hindi ko nakita? Lupa ng mga espiritu. Tanging ang mga batas ng mundo. Sa akin at sinasabi, laging may mga bato sa tabi ng daan. Mayroon lamang ikaw. Mayroon lamang ikaw, kapatid. Naramdaman kong walang puting buhay sa 100 taon. Ikaw, Wang. Ikaw ay nakalimutan na masyadong mataas. Masyadong mataas na hindi rin masyadong mataas. Sinasabi ko sa iyo na nararamdaman mo ang aking pagkukulang. Isang pagkasira ng batas na maaaring maging kaliwa at kanan ng aking puso. Kaya nga, walang buwan. Nasa isip mo pa rin ba na makuha ako? Paano mo alam na may tao sa 4 na dakilang alaga? Baka hindi mo alam, pero siya ang puting tigre. Kailangan nilang mamatay ng 1 beses. Hindi rin ito madali. Malamig ang pakiramdam. May tanong ka ba? Kailangan mong maging tapat. Ano ba? Yung mga sinabi mo kanina ay totoo. Talaga bang hindi ito para sa palabas? Ito ay isang bagay na dapat mong malaman. Ito ang bagay. Ito talaga. Kung hindi mo masabi, huwag nang pilitin. Alam ko. Matagumpay ang 2 antas. Nasa ilalim na ako. Ano ang tawag sa akin? Ilarawan mo ito ng detalyado. Nasa isang lugar na tayo. Walang pagtutol sa pagyakap. Ayos lang ang lahat. Iwanan ang mga demonyo sa nakaraan. Bakit hindi ka pa bumabalik? Ano ang pinagdaraanan ninyo? Ang bagay na ito ay nakatakda. Sa mga nakaraang pagkakataon. Ayaw niyang aminin. Masyado nang maaga para sa isang bata. Wala na. Naiintindihan ko na siya ay nag-acknowledge. May dahilan ako para dito. Kaya hindi na kailangan pang mamatay. Hindi na kailangan ang linyang ay sila. Kaya't nagsimula ka na sa mga bagay na ito. Paano mo ito tatawaging isang kalkulasyon? Ito ay isang labanan na malapit na. Pinagpupukpukan mo ang mga asul na dragon. Hindi makalipat ang sihi. Ito ay isang labanan na malapit na. Huwag mong talunin sila. Paano mo maaalala ako? At ako ay may malaking bahagi. Sa bawat pagkakataon, ang buto ng asul na dragon ay laging may kaunting bahagi.
Sa mga pagkakataong ito, hindi masyadong masakit. Walang tunay na pinsala sa mukha. Ang mga alalahanin niya ay talagang mahalaga. Nasa isip mo ba ang mga ito? Siyempre, ikaw ang tao. Hindi ba't ikaw ay para sa bawat demonyo? Paano ito posible? Sa mundong ito, ikaw ay isang demonyo. Susunod, babalik ako sa Wanmo Palace. Baka iwanan mo ako na naglalakad. Malamang na hindi mo na ako maiiwan. Maaari itong maging mahirap para sa iyo. Sa pagkakataong ito, huwag kang magsalita. Mabuhay ang mga bata. Matagumpay ang ika-4 na antas. Natutulog na si Ling. Nasa likod ng puno si Lin. Naiwan ba ito? Naiwan na ng maraming piraso. Pagkatapos, ang Wanmo Palace ay naayos na. Kailangan itong ilagay sa tamang posisyon. Ilagay ito sa tamang posisyon. Hayaan ang mga tao na magtaka. Ito ay isang kasaysayan ng mga demonyo. Pupunta ako sa mga pintuan ng mga Diyos. Uminom ng mainit na sabaw. Malamig na ang pakiramdam. Ngayon ay hindi mo na kailangan pang pumunta. Babalik ako sa bundok mamaya. Nasa itaas na siya. Uminom ng mainit na sabaw. Naramdaman kong siya ay mataas. Nakatanggap ng mga benepisyo. Nakatakdang si Lin. Ano ang desisyon? Ang desisyon ay kasama mo. Gaano katagal ang desisyon na ito? Mula ngayon, uminom tayo ng sabaw. Ano ang totoo? Naghihintay ako sa desisyong ito ng 1 taon. Matapos ang lahat, ikaw ay mananatiling isang demonyo. Ano ang sitwasyon? Kung ikaw ay nagluto ng sobrang maanghang na itlog, masyado ka nang nagmamadali. Naging linyuan na. Talagang naging siya. Sa wakas, may gusto na. Kaya tayo ay mga demonyo. Pagkatapos nito, maaari bang ipakita ang mga demonyo? Naging bahagi ng sekta. Paano ko nasabi ang mali? Mukhang hindi ito masama. Ano ang labis na mahaba at ang demonyo ay nagiging kaibigan? Hindi ko na kayang pangasiwaan. Sige, umalis na tayo. Simula ngayon, dito na ako titira. Ang damit ng asawa ay masyadong maganda. Dahil sa kasal, ang mga tao sa paligid ay may mga espesyal na tao. Kayo ang 4 na tagapagtanggol ng sekta. Ano ang sinasabi niya? Ang sekta ay nagiging demonyo. Paano ko maitatago ang aking asawa? Kailangan nating malaman ang buong sekta. Si Lin Yuan ay naging asawa. Hindi ito ang aking asawa. Sinasabi na ang mga demonyo ay nagiging pinakamalakas. Hayaan ang buong araw na tingnan kung ano ang mga demonyo. Lahat ay nakikinig sa iyo. Haha. Nagastos ng marami. Hindi na masyadong 5,000. Sobrang galing na ba to? Ikaw ay nahuli. Ang salitang ito ay ginto. Hindi ito umabot sa 500. Ang silangang dagat ay nagiging negosyante. Gusto kong kunin ang kanyang dragon. Kailangang ibigay sa iyo ang mga bayarin. Pagkatapos ay bumili ng silangang damit. Mag-relax. Naitala ko na ang mga bayarin ng negosyante. Pagkatapos ng kasal, gusto kong kunin ang lahat ng kanyang mga inventaryo. Ito ay tinatawag na negosyante. Hindi ito tinatawag na negosyo. Hindi ito masyadong maganda. Ito ay ang aking unang demonyo. Maaari bang maging maganda? Sino ang unang demonyo? Siyempre, ito ay isang demonyo. Ito ay isang unang demonyo. Nasa ilalim ng pangalawa. Ang kulay ng iyong buhok ay hindi maganda. Sobrang pula. Ibabalik ko sa iyo ang bagong. Talagang si Sumair. Ikaw ay masyadong mabait. Ang aking posisyon ay maaaring maging espesyal. Ang aking asawa ay magiging asawa. Lahat ng tao ay magiging maganda. Hindi dapat ipasa ang demonyo. Ikaw ay may pananagutan. May pananagutan ako. Ano ang wala? Hindi kailangan ang pananagutan. Gagamitin ko ang Diyos upang masakop ang buong lugar. Ano man ang hangin ay hindi lalampas sa aking pakiramdam. Ito ay tinatawag na labanan. Bumangon ka at dalhin ang bag. Ikaw ay isang babae. Ako rin ay isang babae. Siyempre, ako ay isang babae. Wala kang karapatan na utusan ako. Ang aking posisyon ay isang espesyal na guro. Sinasabi ng mga tao na ako ay isang babae. Babae, magandang babae. Ang mga demonyo ay hindi dapat ipasa. Sila ay mga demonyo. Kayo ay hindi masyadong mabuti. Talagang masyadong mabait. Noong una, kinuha mo ako mula sa mga demonyo. Gusto mo bang patayin ako? Hindi ko akalaing talagang gusto mong tanggalin ang tamang daan. Sige na, huwag kang magalit. Sobrang seryoso mo.
Bakit ka umiiyak? Wala akong dahilan para umiyak. Talaga namang nakakainis ka. Tinuruan kita ng napakaraming bagay. Ngayon, nag-uumpisa ka na talagang magtrabaho. Haha, talagang nakakaaliw ang mga guro. Kung umiyak ka ulit, ipadadala kita sa 10,000 malalaking bundok. Umiiyak si Sumer. Sige, bumilis ka. Umiiyak si Sumer. Huwag kalimutang dalhin ang mga espiritu. Talagang nakakaaliw. Sinasabi mo ba na hindi ka makahanap ng ibang tao sa ibang araw? Mataas ang kanyang mga mata. Tinatayang wala pang kalahating oras. Narinig mo na ba ito? Baihu, naghihintay ako sa iyo. Linyuan, ang halo-halo na iyon ay talagang nakakainis. Sinasabi ko sa iyo na tandaan mo ito. Isusulat ko ang mga salita ng kasal dito. Bilis, bilis. Yung asong iyon ay talagang mahaba. Baihu, ang itsura ng mga salamin ay talagang nakakaaliw. Hindi ako mukhang masama. Talagang maganda ang mga espiritu. Ang mga espiritu ay nasa paligid. Palagi akong natutulog. Sino ang babaeng iyon? Talagang maganda. Ang mga espiritu ay talagang nakakaaliw. Ito rin ay isang lihim ng mga espiritu. Ang mga plano ng kasal ay talagang nakakaaliw. Mula ngayon, lahat tayo ay magiging pamilya. Mayroon bang mga issue sa mga espiritu? Mabilis na tanungin ang mga espiritu. Sumer, ang mga espiritu ay talagang mahirap. Mangyaring linisin ang mga espiritu. Sobrang matanda na kayo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit kailangan ng maaga? Ang kasal ay hindi nagsisimula sa tanghali. Tama, kailangan talagang maaga. Ito ay isang patakaran. Ang mga patakaran ay para sa mga tao. Tayo ay mga espiritu. Bakit ka nag-uusap ng ganyan? Kapag hindi ko sinabi. Maligayang pagdating, guro. Sundin ang mga patakaran ng mga espiritu. Maligayang pagdating, dumaan na tayo. Sumer, mangyaring magsalita. Bakit mo ako tinatawag? Ikaw ay guro ng mga espiritu. Siyempre, ako rin ang iyong guro. Sumer, mangyaring magsalita. Bilis, 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 tandaan mo ito. Ang tamang daan ay tawagin akong guro. Ang salitang ito ay nakaukit sa mga patakaran. Naka-attach sa mga patakaran ng mga espiritu. Ngayon, simulan na natin ang pagsasara. Ang unang hakbang ay ang tubig na ito. Ang taong ito ay talagang matigas. Huwag kang magalit. Talagang puno na ako. Paano mo maipapakita na naunawaan mo siya? Ang oras ng pagtulog ay talagang totoo. Masyadong maaga. Lahat ay natatakot na makita siya. Ang ikalawang hakbang ay ang pag-alis. Tulad ng pag-alis, maging handa sa mga espiritu. Ano ang sinasabi mo mula sa umaga? Ang mga espiritu at ang mga demonyo ay magiging walang hanggan. Mabuti ang pakikitungo, hindi nagkakasala. Ibinabahagi ang mga espiritu ng 13 piraso. Bato ng espiritu 30. Hindi na kailangan buksan ang selyo na ito. Mula ngayon, bawat piraso ng bato ng espiritu sa siyam na pagsubok ay may isang bahagi ng mahiwagang mundo. Ito ay narito sa kahit anong selyo. Hindi na kailangang mag-isip sa ikatlong pagsubok. Pumunta ka na, siya ay naghihintay sa iyo. Ano ba talaga ang ikatlong pagsubok na ito? Dapat ay hayaan siyang magsalita ng isang pangungusap. Siya ang pinakamagandang babae sa ilalim ng langit. Ngunit tinatawag siyang guro ng aming sekta. Tungkol dito, siya ay direktang nakaiwas sa pagsubok. Ano ang iyong orihinal na alituntunin? Ang orihinal na alituntunin ng aming sekta ay kung sino ang mabuti sa aming sekta. Sino ang mabuti sa aming sekta? Ito ang pinakamataas na aral ng hihuan. Pagkatapos ay makipag-usap ka sa kanya. Kailangan mo munang ihanda ang mga regalo. Mahiwagang tao. Dumating ako para makilala ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba't ito ay isang pagkakamali? Ang aming sekta ay hindi nagkakamali. Ikaw ay nagsasalita muli. Sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin. Walang buwan, dumating ako para makilala ka. Sumama ka sa akin. Walang masikip. Bakit ka nag-aalala ng ganito? Sobrang init ng araw. Bakit ang init ng araw ay nagmula sa 1,000 taon? Maliwanag na ito ay masikip. Jiwuyu, ikaw ay naghintay sa akin. Bakit hindi mo ako pinasalamatan? Siya ba ay nahuli? Walang siya ay nag-aaral. Ang aming sekta ay walang puting guro. Tandaan ang mga ito. Ang mahiwagang tao ay nakaupo sa aming sekta. Mahiwagang tao, pakiusap. 1 linggo ng langit. 2 linggo ng mataas na bundok. Asawa at asawa. Ihandog ang mga regalo sa bahay. Sa wakas, ang asawa ay umalis. Sobrang emosyonal.
Ji Wuyu, ikaw ay nanghihiram sa akin. Kunin ang buong sitwasyon ngayon. Dapat ay may dalang kamay na nagdadala ng mga regalo. Sasabihin ko, ngayon ay hindi ako makapag-isda. Ngayon ay magandang araw. Bakit ikaw ay nakatayo? Sobrang saya. Nakatayo upang ipakita ang galang. Dapat mong tandaan ang mga ito. Ang mga batas ng Hihuan ay nagsimula. Ito ay isang malaking pagkakataon sa kasaysayan ng mahiwagang aral. Maaari mong kunin ang tamang punto. Hindi dapat iwanan ang mga bakas. Ngayon ay hindi pagod. Hindi pagod. Bakit hindi ka nagsasalita? Ang aming sekta ay hindi alam kung ano ang sinasabi. Huwag magsalita. Ling Yuan, ikaw ay pupunta sa mahiwagang mundo bawat buwan. Hindi na kailangan, ikaw ay nasa tabi ko. Ang sekta ay maaaring bumuo ng anumang oras. Ang aming sekta ay tila masaya. Mayroon lamang kaunting saya. Bakit walang tunog? Huwag makinig sa mga nangyayari. Ngunit gusto kong makinig. Ang aming sekta ay mga tao ng pamilya. Ang aming sekta ay may kapangyarihan. Gumagamit na ako ng mga Diyos upang takpan ang buong bundok. 10 bilog. Ang mga insekto ay hindi makakalampas sa aking pakiramdam. Nasa harap ng akin. Walang anuman. Sa pag-uusap na lang. Sobrang simple. Itinuro ko siya ng maraming paraan ng laban. Wala siyang ginamit na kahit anuman. Hindi ito ang puting paaralan. Hindi ito puting paaralan. Kahit papaano, alam na niya kung paano gamitin ang espada. Tama na, wag mo na silang awayin. Naway magkasundo kayo at ng iyong lolo sa loob ng 100 taon. Naway magkasundo kayo at ng iyong lolo sa loob ng 100 taon. Anong tawag sa langit? Ang aura ay magdadala ng demonyo sa iyong katawan. Sobrang hirap pakinggan. Sila ay mga babae. Hindi gaya ng tawag kay Lin Yaoyu. Lin Yaoyu, Yaoyu. Tungkol sa akin. Tungkol sa iyo. Bihira ka nang makakita ng ganito. Anong pangalan ang tawag mo? Tawagin mo akong Lin Wuyu. Sobrang dami ng tawag kay Lin Wuyu. Ano ang iniisip ni Lin Wuyu? Tawagin mo akong Lin Wuyu. Ang iniisip ni Lin Wuyu. Ang magandang tao. Pagkatapos mo, ang pangalan ng babae ay Lin Wuyu. Ang Wuyu ay isang uri ng demonyo. Sobrang maliwanag. Tumingin si Lin Wuyu sa taong ito. Hindi ko naisip na magiging ganito. Baka siya ay magiging masaya. Na kahit siya, madalas na siya ay nagiging mas malapit. Simula ngayon, sinabi ng pamilya na nag-usap. Hindi mo ba sinabi na nag-usap? Hindi sapat, gusto ko ng tamang libro. May bisa ang batas. Ayos lang, ibigay ko ito sa aking asawa. Ibibigay ko sa iyo. Hindi ba't ikaw ay nag-aalala? Bukas ay mag-a-apply ka. Tumingin ka, lahat ng babae ay tumatawa sa iyo. Anong mga bagay ang maririnig mo mula sa mga babae? Lin Wuyu, nandito ako. Gusto kong yakapin ka. Ikaw ang nagiging dahilan. Ito ay ikaw. Ngunit ang tatay ay nagkukwento. Magsasalita rin ang tatay. Ang sinasabi ng tatay ay maganda. Lin Wuyu, hindi ba ito ang tamang oras? Nag-aalala ang mga babae. Sobrang hirap. Bawat araw, sinasabi ko sa kanya ang mga kwento. Anong kwento? Ang maliit na demonyo ay may tapang. Anong ito? Ang tatay ay masyadong mahigpit. Pulang-pula. Lin Wuyu, isara mo ang bibig mo. Ngayon, ipakita mo ang iyong kasanayan. Ikaw ba ay totoo? Siyempre, pinag-aralan na ito ng ilang araw. Walang problema, lumabas ka at makipaglaro sa babae. May hindi magandang pakiramdam ako. Mabuti, pupunta ako sa babae. Haha. Lola, anong nangyari? May nangyaring masama. Wala akong problema. Gumamit ka ba ng mga demonyo? Ito ay para sa mga demonyo. Walang susunod, ituturo ko sa iyo ang mga demonyo. Totoo ba? Mahirap ang luto. Bawasan mo ang boses mo. Lin Wuyu, anong sinasabi mo?
Ang lola ay walang kapantay. Lin Yuan, anong hindi mo ako pinapayagang bumalik? Ngayon, nandito na ang bahay mo. Ito ang bahay mo. Hindi ito dapat. Ang bahay ko ay talagang bahay mo. Ikaw ang malakas na salita. Umuwi ka na. Kung umalis ka, wag nang bumalik. Ayos lang, Lin Yuan, bigla ka na lang naglalakad sa akin. Wala akong balak na sumunod sa'yo. Lin Yuan, naguguluhan ka. Lumayo ka sa akin. Aba, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinigil ang pag-uwi mo. Sasamahan kita pa uwi. Totoo ba yan? Aba, umalis na tayo ngayon. Ngayon, pupunta na ako sa silangan. Umuwi na tayo ngayon. Siyempre, ang demonyo ay umiiyak. At saka, dahil hindi pinapayagan ang pagbabalik ng asawa. Haha, ang pag-ibig ay nagpapahina sa tao. Ano ang mahina? Umiyak siya at bumalik si Lin Yuan. Nakapag-ayos na ako ng 100 demonyo. Talagang nagastos ko ang maraming espiritu. Talagang ang kapangyarihan ng pag-ibig ay napakalakas. Hindi iyon kapangyarihan ng espiritu. Ang puting tigre ay nagsabi ng mga plano. Alam mo na ba? Anong plano? Hindi ko alam. Ikaw ay walang puting tigre na nagbigay sa iyo ng sulat. Ikaw ay hindi ko alam. Ayos lang, tinanggap ko na siya na talagang nagsulat. Kaya, kapag nagsimula ka, alam mo na gusto kong sumunod sa iyo. Nga. Bakit kailangan mo pang magpanggap na ako ay nahihirapan? Bata, talagang gusto kita. Kahit na hindi mo ito alam. Mag-iisip din ako na susundan kita. Layang Yuan. Gusto ba natin talagang tingnan? Kumain ka na. Ang tunay na buhay ay hindi ito. Ate, pahiram ng kaunting pagkain. Mahal. Hindi pa ako bumalik. Babalik ako. Ikaw rin ay ganito. Ito ay talagang magandang ate. Bakit ang iyong balat ay maganda? Paano ang pag-aalaga? Lin Yuan, espesyal na ibigay mo sa akin ang mga pangako. Maaari bang ibigay mo rin sa akin? Hinahanap mo siya. Ate, gusto ko rin ang mga pangako. Maaari bang kumuha ng silangan? Ito ang aking tadhana. Napakamahalaga. Maging maingat ka. Dahil ito ay... Siyempre, gusto ko talagang matulog. Kung hindi, gusto ko talagang magpalipat. Bakit ang iyong pag-aalaga ay isang grupo ng mga hayop? Hindi iyon ang iyong pakinabang. Kami rin ay nakapunta. Ayos lang. Mahal na tao, hindi ko kayang ipakita. Kailangan lang ng isang espesyal na paraan upang lapitan siya. Bawat buwan ay pupunta sa demonyo. Ito ay tinatawag na, ano ang pag-ibig? Ang buhay ay talagang. Ang kwento sa pagitan ay talagang nakakaaliw. Bakit kailangan mong patayin ang mga tao? Wala akong lakas. Ikaw ay nag-ayos ng mali. Maging maliwanag. Ano ang iyong isinasara? Mabilis na ibigay ang mga bata. Bumili ng ilang asukal.